guys, dito po muli po nagbabalik po si Peter Shreds, ang inyong lingkod, ang shreds ng gitara. So maraming salamat po sa inyong pong pagsuporta. So ang pag-usapan po natin ngayon ay ayon po dun sa mga nag-request po na kaibigan natin na gitarista, paano daw po masasaulo ang fretboard. Ayan. So ito po yung ilang pong tips na akin pong personal po na in-apply po sa aking pagpa-practice. Paano ko pa in-analyze yung buong fretboard ng mas masasaulo ko siya. So ito po ay sarili ko lang way na po, although meron pong mga talagang mas maganda pang mga lesson or mga proper lessons po sa mga music school. So ito po ay personal ko lamang po, tips po lamang po para po may share po sa inyo. Sana po makatulong. So meron po tayong 4 na forms na sasauluhin po at itatakil ngayon. So ito po yung ating pong pag-uusapan ngayon. So let's go! So ayan po, paano po natin masasaulo ng mas mabilis ang mga nota sa fretboard. So ito po ay sinimulan po natin para po mas madali sa key of G. Kasi po marami naman pong kanta na nagsisimula sa G. So marami sa atin na magiging familiar na sa mga chords na tulad nito. Ang chords po ng ating backing track na nakuha sa YouTube ay G, E minor, C, at saka D. So basic lang po siya lahat. Ang isang mahalaga pong bagay po na kailangan natin tandaan, lalo po kapag tayo ay nag-aaral mag-improvise or nag-aaral tayong kahit sumipra ng mga kanta, ang isa pong maganda pong simula yung masaulo po natin yung mga scales po sa isang specific key. Halimbawa katulad po ng pinili natin na G, napaka-importante po na malaman po natin kung saan po yung mapa niya. So ito po basic po ito, Do, Re, Mi. Meron siyang 7 nota, G, A, B, C, D, E, F sharp. So 7 siya, tapos pang 8 octave na, G ulit. So bibigyan po kayo ng 4 na form, 4 lang po. Yes, tama po kayo. 4 na shapes ng scale para po maubos nyo na po ang buong fretboard. O diba, Steve? Ito po ang ating form 1. So, pataas naman po. So, ayan po yung ating pong form 1. Ayan. More on up and down lang po yung kanya pong approach. So, madali lang pong tandaan. So, nandiyan po yung tab kanina. So, nakalagay naman po doon sa tab. So, masusundan nyo na po. So, para mabilis, tapos na tayo sa number 2. So, form 2. So, kung makikita po natin, 3 note per string po ang ginawa ko para po mas mabilis natin tandaan. Kung kanina po, meron ditong 2 notes per string, halo siya. Pero actually, dito isinama ko na lang din yung nandito sa may E string. Pero dapat hanggang dito tapos na siya. Diba? Kasi G to G. So, dadaanan natin 3 octave na G. Diba? Diba? Tapos meron na naman. Diba?
sinama ko lang itong mga available na nota para po just in case na gusto nyo pong gamitin, eh at least na nasasaulo nyo na rin po. So yun po ang ating pong Form 2. So lukso na po tayo sa Form 3. Po tayo nagtapos. Okay? So, makikita po natin para siyang nasa 4 na box lang din po. Parang sa sweeping natin. Yan, nasa G lang din po siya. So, simulan po natin. So, yan po yung ating pong Form 3. Yan. So medyo nakalayo na tayo, nandito na tayo. Ngayon, ito pa ay isa sa pinaka-astig at pinaka-paborito kong gamitin. Form 4. Yan, let's go! Ayan. So ngayon po, pwede nyo pong i-post yung video para po may screenshot nyo yung tab, yung nilalagay po natin dyan sa screen. So, mas mabilis pong tandaan. So, yung po gagawin po natin ay pagdudugtong-dugtungin po natin lahat ng form. So, hinati ko po ito sa 4 kasi ito po yung ginawa kong technique po para masaulo ko siya ng mas mabilis nung nagsisimula pa lang po ako. So, ito po, pagdudugtong-dugtungin na po natin. Form 1. Form 2. Form 3. Form 4. Okay? So, nagtataka kayo bakit wala pa rin dito. So, yun po ang ipapaliwanag ko. Nagamit na po natin lahat ng form. So, alam nyo na po dito up and down. From Form 2, Form 3, and Form 4. So, bakit hanggang Form 4 lang? Diba? Magtatanong tayo hanggang Form 4 lang kasi gusto pa natin ituloy dito. So, gusto ko lang pong ipaliwanag para hindi po kayo mahirapan at masaulo nyo pa agad. Yung Form 1 po kasi, uulitin lang po natin yun. Dito sa 15th fret. So, pares din, may tuldok. Diba? Sa G. So, mag-i-start din tayo sa G. Ulitin lang natin sa mataas na octave. Diba? Okay? So, yung Form 2, uulitin pa rin natin. Diba? So, yung Form 3, ulitin ulit natin. Diba? So, nasa 10 siya. Nagsimula ako sa D, hindi natin D. Diba? So, Form 4. So, ayun na, kinapos na yung fretboard. So, ibig sabihin, naubos na natin siya. Diba? So, sa madaling salita, 4 na form dito, and then 3 dito. So, basically, kaya lang ako naglagay talaga ng Form 1 para po makita po rin natin yung nandito. Kasi kalimitan po dito tayo nagko-chords. So, minsan kung may mga gusto kayong gawin, halimbawa, nag-GG kayo. Diba po? Makikita nyo yung mapa. Diba? Dito lang. Alam nyo yung mapa. So, hindi natin siya niluksuan, hindi natin siya tinakasan. Diba? So, dinaanan natin siya. Form 1, then Form 2, and then Form 3, and then Form 4. So, dito, alos tatlong form na lang yung nagamit natin. 1, 2, and 3. Kasi kapos na yung fretboard. So, sa ganung paraan, nagamit na natin yung buong fretboard na, baga, nasa ulo na natin yung buong fretboard. Ngayon, ang pagsasaulo po nito ay one at a time lamang po. Hindi po natin kailangan sabay-sabay po. Kaya kung gusto nyo pong balik-balikan yung video na ito ay okay lang din po. Maganda po kung i-save nyo rin po dyan sa inyong playlist or i-screenshot nyo na po yung mga form. Actually, ito po ay sarili ko lamang pong ginawang technique kung paano po magsaulo. Ito po ay personal lamang. So, kung okay po sa inyo, kung sa palagay nyo po makakatulong po sa playing ninyo, salamat po. Ayan. Ngayon, gagamitin na natin siya sa isang backing track.
kung effective ba talaga. Diba? So, babaybayin natin ngayon yung 4 na form. Pagdudugtong-dugtungin natin yung mga form na to. So, let's go guys! So nakita po natin, inano po natin siya, pinagtugtong-dugtong na po natin. So nakalagay naman po kanina kung ano yung mga form na ginamit natin, mga skill na ginamit natin dito sa gilid. Makikita po natin na ang bilis pala siyang sauluin, hindi pala siya ganun kahirap. Basta part by part, mapapractice po natin siya by form. So pagdating dito, di ba, kumbaga hindi sobrang dami na iniisip natin. 1, 2, 3 and 4, andito ka na. And then inulit mo lang ulit yung 1, diba? 1, 2, 3, 4. So nandun ka na. Ibig sabihin nagkaroon tayo ng isang maganda-gandang shortcut na rin sa madaling salita na kung paano natin masasaulo yung fretboard. Yan, sa G pa lamang yan. Pero kahit saan pwede natin gamitin po yan. So ngayon po, application na po tayo kung paano po natin siya gagamitin. So ito po, inuulit ko, ay mapping po lamang. So hindi po ito yung sabihin natin na kung naghahanap po kayo ng lesson para po dun sa pagme-melodic, may bukod po tayong lesson doon, okay? So ito po ay mapping, nililinaw ko lang po paano po natin masasaulo, saan po yung mapa ng mga scale. Kaya po yung paggawa po ng melody ay ibang usapan po yun, okay? So ito lamang po ay para memorize. So let's go! Dito, inaano ko na lang siya. May mga inuulit-ulit ako, pero nandun pa rin po yung scale. So, gamitin natin ulit. Melody muna tayo siguro. Gawa-gawa ko muna lines. Ito pong video natin ay ginagawa ko lang po by request po, dahil po marami nagtatanong na kung paano raw po masaulo yung scale sa fretboard. So ito na po yung akin pong response video po para sa inyo po. So maraming salamat po sa inyo. Sana po patuloy nyo ako suportahan at saka i-share po natin yung mga video na to para po sa ating mga kapwa musikero na marami pa pong tanong kung paano po sila makakapagsaulo ng mga nota sa fretboard. So, salamat po guys. Shoutout nga po pala sa FGC, kay Sir Alvin De Leon, saka sa FGC team. Ayan siya, oh. So, sponsor nila yung t-shirt. So, maraming salamat po sa inyo guys sa pagsuporta. See you next time mga ka-shreds, okay? Shreds lang. Okay. Rock and roll! Rock and roll!